Ikatlong kabanata. Sa isang hapon, may mga sundalo ang tumatakbo sa isang plaza. Ang grupong ito ay nagkakaroon ng jogging exercise sa track, at si Lieutenant Kang Ham Chan, ang nagmamando sa kanila, at tinawag siya ng isa niyang kasamahan. Hindi ba Lieutenant, ngayon ang araw, na si Ijan ay papasok sa paaralan, sambit ng lalaki. Tama ka, ngayon nga ang araw, tinuruan na natin siya ng kalahating taon. Ngunit nag-aalala pa rin ako, tugon ni Lieutenant Kang Ham Chan. Siya ay namuhay sa ganoong lugar mula pa nang siya ay 9 gulang pa lang. Kaya sana maka-adjust siya ng mabuti rito, sambit ng isang lalaking sundalo. Sigurado iyon, ako mismo ang nagturo ng lahat sa kanya. Tugon ni Lieutenant Kang Ham Chan. Sa tingin mo, tugon ng kanyang sundalo, oo naman sigurado ako, sambit ni Lieutenant Kang Ham Chan, habang sa dako ni Ijan, binugbog niya ang matabang lalaki na nang bubuli kay Deyum, isang suntok lang nito, ay tumilapon ang matabang lalaki. Hay nako, nasira ko talaga ang pangako ko kay Lieutenant sa unang araw pa lang, at tiningnan ni Ijan ang matabang lalaki na natomba, nahimatay agad siya sa isang tama lamang. Tanong sa isipan ni Ijan. Habang tinitignan niya ang dalawang tao na kasama nito. At mabilis siyang kumilos, sa isang hakbang ay sinugod niya ang isa pang lalaki. Sinubukan sumangga ng lalaki, ngunit nasikmuraan pa rin siya ni Ijan. Sa lakas ng suntok nito, tumilapon ang lalaki ng ilang metro mula sa kinalalagyan nila. Ang mukha ng babaeng kasama nila ay takot na takot. At humarap naman si Ijan sa kanya, ang titig ni Ijan ay matalim, natatakot ang babae habang siya ay nakaharap kay Ijan. Opa, sambit ni Deon, anong nangyari rito? Sandali lang ako nagtakip ng paningin, ito na ang nangyari. Pag-iisip na sambit sa isipan ni Deon, at napalingon si Ijan, habang takot na takot ang babae na tumingin kay Ijan, at naglalakad si Ijan patungo sa kapatid niya, patawad, nagulat ka ba sa nangyari? Sambit ni Ijan. At parang nabigla si Deon, yung ano? Ang nasambit lang ni Deon. At natataranta naman si Ijan kung ano ba ang dapat niyang gawin, ano ba ang gusto mo? Baka gusto mong kumain. O kaya baka may gusto kang ipabili sa akin, sambit ni Ijan. Wala naman, okay lang ako, sambit ni Deon, ganun ba? Tugon ni Ijan, parang gusto pa sana magsalita ni Deon ngunit siya ay nag-aatubili. Kung ganun halika na at umuwi na tayo, sige, at ito nga pala ang jacket mo, sambit ni Deon. Salamat, tugon ni Ijan, walang hiya. Siya ba talaga ang taong iyon kanina, sambit ng babae. At napansin siya ni Deon na nakatingin sa kanila. Mauuna na kami, sambit ni Deon sa babae, habang matalim ang titig ni Ijan sa babae. Kaya nagwalang kibo ang babae, ang nangyari ngayon lang. Ikaw ba ang may gawa sa dalawang lalaking senior? Tanong ni Deon. Oo ako nga, tugon ni Ijan, ganun ba? Pero sa itsura niya parang hindi niya makakayang gawin iyon. Alam mo ba na sa bansang ito bawal ang tumitig sa iba ng ganoon, isa iyong pangbabastos. Ang mga tao rito ay maaaring mag-react ng gaya ng mga lalaking iyon. Paliwanag ni Deon. Pareho ito sa kinalakihan kong lugar ko, kailangan mag-ingat na tumitig ng ganoon. Maaring maging mapanganib ang kalalabasan nito, sambit ni Ijan. Talaga ba? Bakit nagawa mo iyon kanina? Sambit ni Deon. At napahinto si Ijan sa pagsasalita, at naalala ang mukha ni Deon. Dahil sa tingin ko ay may ginagawa silang problema sa iyo. Sambit ni Ijan, at biglang napahinto si Deon, parang nahiya siya, at napansin ito ni Ijan. At nagtataka siya kung bakit si Deon tumahimik, may nasabi ba akong mali, sambit ni Ijan sa isipan. At nakarating na sila sa kanilang tinitirahan. Nako, Ijan. Ako na ang gagawa dyan, maupo ka na at kumain ng prutas. Sambit ng lolo ni Ijan, okay lang po sa akin ito. Ako na ang maghuhugas ng pinggan, kaya umupo na lang po kayo lolo. Sambit ni Ijan, at napakamot na lang sa ulo ang lolo ni Ijan. Habang si Deon nakaupo at nagugulat, at pinagmamasdan si Ijan ng kanyang lolo habang naghuhugas. Sana nagustuhan mo ang pagkain ginawa ko, sinubukan ko ang aking makakaya para pumasok sa iyong panlasa. Sambit ng lolo ni Ijan, oo naman, nagustuhan ko ang niluto mo lolo, palaging napakasarap nito. Sambit ni Ijan, ganoon ba, salamat naman kung ganoon, tugon ng lolo niya,
habang si Daeun ay nakatingin sa mukha ng kanyang lolo. Alam ko na pilit niyang tinatago ang saya, masaya siyang pinuri ni kuya ang kanyang luto, at pumupunta pa si lolo sa cooking lesson magmula nang marinig niyang babalik si kuya rito, sambit sa isipan ni Daeun. Ikaw din ba Daeun? Nagustuhan mo ba ang luto ko? Sambit ng kanyang lolo, opo, tugon ni Daeun. Kumusta naman ang una mong pasok sa paaralan? May mga naging problema ba? Tanong ng kanyang lolo, meron po kaunting naging problema. Ito dapat ang kanyang itutugon ngunit nakita niya ang naging reaksyon ni Daeun, kaya ang kanyang naging tugon ay ayos lang, salamat naman kung ganon, sambit ng kanilang lolo. Good night lolo, sambit nilang dalawa sa kanilang lolo. At humiga na si Yu Ijan sa kanyang kwarto, sa paghiga niya ay naalala niya ang nangyari sa kanyang unang pag-uwi rito ang masayang pagtanggap sa kanya at buong pagmamahal na ibinigay ng kanyang lolo. Isang pamilya sambit ni Ijan, at sa pagpikit ng kanyang mata ay napaniginipan niya ang mga nangyayari noong bata pa siya. Ang aksidenteng pumatay sa kanyang mga magulang, at bigla siyang nagising. Napabuntong hininga siya, matindi ang kanyang paghabol ng hininga sa mga napanaginipan niya. Tama isa iyong panaginip, sambit sa isipan ni Ijan, habang sa orasan ay lampas 7:00 na. Siya ay walang imik na nakaupo, sa higaan, ngunit may mga tunog siyang naririnig sa kusina na parang may nagluluto. At siya ay bumangon, pagbukas niya ng pinto, gumising ka na pala, balak ko na sanang gisingin ka, sambit ni Daeun habang naghahanda ng pagkain, nasaan na si Lolo? Sambit ni Ijan, umalis siya kanina para magtrabaho, sambit ni Daeun, nagtrabaho siya? Sambit ni Ijan, oo, nag-day off lang siya, dahil darating ka, pero bumalik na siya sa trabaho ngayon, sambit ni Daeun, ganoon ba, sambit ni Ijan. Sige mauna ako sa iyo, kailangan maaga ako makapasok ngayon, nilagay ko na sa lamesa ang tira natin kagabi, kaya naman kumain ka na lang, sambit ni Daeun habang papaalis na, sige salamat tugon ni Ijan, at biglang tumahimik ang lugar nang umalis si Daeun, nakatingin si Ijan sa mga hinanda ni Daeun at mga ininit na pagkain para sa kanya, habang sa paaralan. So, ang sinasabi mo, ang bagong transfer na study auntie ay kuya ni Daeun. Sambit ni Heejin. Oo tama ka, tonggang ng babae, naalala niya ang mga kinahinatnan ng mga senior niya. Mga walang malay ang kanyang kasama, at sila ay naging ganito lang, mula sa isang tama kay Ijan. At doon dumating si Heejin, ano ang nangyari rito? Sambit ni Heejin, at nagkwento siya tungkol sa nangyari. Magiging okay lang kaya tayo, kapag tinarget pa natin si Daeun. Takot nga ako, kahit sa pagtitig sa kanya, pero hindi dapat ako matakot, dahil ang kuya ni Heejin ay isang alpha sa grupo nila sa 3rd year. Habang sa hagdanan, may bumatik sa ulo ni Daeun, paglingon niya si Heejin ito. Huwag kang mag-overreact, hampas lupa, sambit ni Heejin, ano ang kailangan mo? Tanong ni Daeun, sumama ka sa akin, sambit ni Heejin. Saan naman? Tugon ni Daeun, saan? At nakukuha mo nang magtanong, tingnan mo lumakas na ang loob ni Daeun dahil sa kuya niya. Tumahimik ka na lang at sumama, kung ayaw mong dito kita bugbugin. Sambit ni Heejin, at umakyat sila sa taas, at doon si Daeun tinadyakan ni Heejin. Hoy, Daeun di ba, ano ang sinabi ko sa'yo kung nagtatapang-tapangan ka? Sambit ni Heejin, ano ang ibig mong sabihin, tugon ni Daeun. Itong walang kwentang babaeng ito nagmamaang-maangan pa, ito ay tungkol sa nangyari kahapon. Ang kapatid mo ay may kaunting nalalaman sa pakikipaglaban, kaya naman ikaw Daeun ay nakalimat sa lugar mo, at umastang matapang. Pero ngayon, ang buhay ng kuya mo ay magiging masalimuot din kagaya mo. Sambit ni Heejin, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng nag-aalalang si Daeun, alam mo ba kung sino ang kinalaban ng kuya mo kahapon? Sila ay mga kaibigan ng kapatid ko, at ang kuya mo siguro ngayon ay kaharap na ang kapatid ko, sambit ni Heejin, nagulat si Daeun, ano ang plano niyo sa kapatid ko? Sigaw na sambit ni Daeun, at sinampal siya ni Heejin, ang kapal naman ng mukha mo para sigawan ako, hindi mo ba ako kilala? Sambit ni Heejin. At natigil si Daeun, napaisip siya, dahil sa kanya, ang kanyang kuya ay malalagay sa panganib. Kaya kaagad siyang tumayo at tumakbo, hoy. Sa tingin mo matatakbuhan mo kami? Sambit ni Heejin, at sa classroom nila Ijan, may mga kumpulan.
At may dumating na mga kalalakihan sa kanilang classroom. Ito ang mga binugbog niya kahapon, kasama pa ang ibang kaibigan nito. At ang kapatid ni Heejin, Opa. Sigaw ni Daeyeon na may mga galos sa mukha at dumi sa katawan. Daeyeon, sambit ni Yoo Ijin habang nakita niya ang kanyang kapatid. Natulala siya sa nakita niya kay Daeyeon, ito ay may pasa sa mukha at dumi sa damit. Ano ba ang pinag-aalala ng isang babaeng kapatid? Ang kapatid ko nga ay palagi akong kinukulit tungkol sa gusto niyang ipagawa sa akin na pabor, sambit ng kapatid ni Heejin. Hoy, ako nga rin ay mag-aalala kapag ang kapatid ko ay mabubugbog, sambit ni Heejin, habang si Ijin ay natahimik. Ang paningin ni Yoo Ijin ay diretso lang sa kanyang kapatid.